Hello mga katupa, shalom sa inyong lahat, shalom. Bago nga lahat, tayo yumukod, pikit ang ating mga mata and let seek for the presence of the Holy Spirit. Urabakon na yabashin, kadayahin, rabarabahan, kandayasin, shibakon darabahan, dayasin darabarabay. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay ang aming Diyos. Aming Diyos na aming pananampalatayaan sa Espiritu at Katotohanan. Ang aming Diyos na patuloy naming luluwalhatiin, dadakilain, pupurihin, pasasalamatan. Abba Father, salamat muli sa pagkakataon na ito na sa iyong salita muli mo kaming pangungusapan, tuturuan, Panginoon. Ama, patawarin mo po kami sa mga kasalanan ginawa namin, Panginoon. Namin bawat isa rito, Panginoon, at pinagsisihan. We pray sanctification, Panginoon, from the blood of Lord Jesus. Patuloy mo po kami puspusin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming kaluluwa at Espiritu, Panginoon. Inikilala namin ang iyong salita na banal, buhay at makapangyarihan. Bigyan mo po kami ng kakayahan na maunawaan ng mga salitang iyong pangungusap, Panginoon. Sa iyong salita ay may kagalingan, Panginoon, at kalayaan. May kapayapaan, Panginoon. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito na muling may babahagi ang iyong salita, Panginoon. Ama, maging ako'y turuan mo, Panginoon. Turuan mo kaming lahat, Panginoon. O syarabakan, darabahan, dayasid, darabakon, darabay. Ama, tago mo lamang ako sa likod ng iyong krus. I pray anointing, Panginoon, be upon me. Panginoon, Ama, ito ang siyang magturo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang siyang makita ng bawat isa, Panginoon. O banal na Espiritu, Panginoon, salamat. We surrender to you, Panginoon, ang pagkakataon na ito na muli namin, Panginoon, mapagpulay-bulayan ang iyong salita. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit, pasasalamat. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen and Amen. Simulan ko nga sa pagbabasa ng kanyang salita sa 1 John 5:7. Sabi sa 1 John 5:7 sa King James Version, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ulitin ko po. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. Ilan nga ba ang Diyos natin? Tayong mga Kristiyano dapat alam natin to. Iisa lang ang Diyos natin. Kasi yung nagsasabi dyan, lalo na yung mga hindi Christian, yung mga Kristiyano na yan, hindi isa ang Diyos niyan, tatlo ang Diyos niyan. Pero as nananiwala sa Trinitarian, alam natin na ang Diyos natin is isa lang. One being, three persons, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito kasing 1 John 5:7, hindi mo siya makikita sa NIV o sa ibang version ng English, maging sa ibang version din sa Tagalog. Mababasa mo lang siya sa International Standard Version. Basahin ko po sa International Standard Version. For there are three witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Sa New King James Version naman, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Meron din po sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at tatlong ito'y iisa. Meron din pa rin pong isa. Sa ang salita ng Diyos, sa yung
yung SND, kasi dalawa po yung version ng salita ng Diyos. Yung ASND, wala po doon yung Johannine comma na to. Yung Johannine comma nasa SND po, which is, yung sa SND version po na Tagalog is, may tatlong nagpatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Banal na Espiritu, at tatlong ito ay isa. Dinatawag po ito ng iba na Johannine comma o comma Johannine. Marami po kasi mga Bible scholar na nagkakaanohan din ng intellect nila about translations ng mga Bible. Kasi sinasabi nila itong 1 John 5:7, hindi siya kasama sa mga early Greek manuscripts. Pero para hindi bumaba yung usapan natin, kung nagsisik din kayo about sa mga versions ng Bible, kung gusto niyo rin pag-aralan, gusto ng Panginoon niya, lalo na pag ang salita niya pinag-aaralan niya, kung may oras po kayo, magandang pag-aralan. So, lalo na itong pinag-uusapan natin is yung Trinity, which is yung may isa lang tayong Diyos na may three persons in one God. Lagi ko itong pinangahawakan na kaya nga ang binili kong Bible medyo durog-durog na, King James Version. Lalo na sa creation, kung maaalala nyo, sa Genesis 1, alam natin ang Creator, God the Father. Doon sa verse 2 ng Genesis 1, makikita mo doon na mababasa nyo po doon, and the Spirit of God move upon the face of the waters. Nakita niya po, di ba? Yung Creator natin is God the Father. Tapos makikita niyo po sa verse 2, and the Spirit of God move upon the face of the waters, which is the Holy Spirit. At yung lalanangin niya na, yung si Adan, di ba? Doon sa verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sa English, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Ibig sabihin, may kausap siya. Sabi niya, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Parang ikaw, may kausap ka, oh. Gawin natin tong bahay na ito, na tulad ng bahay natin. Ibig sabihin, may kinakausap sa langit ng balak niya ng ilalang yung lalaki, which is si Adan. May kinakausap siya doon, which is tayo mga Kristiyano, alam natin na yon. Kung sino kinakausap niya is yung nasa right hand niya, which is Jesus Christ. Sabi niya, let us create man in our image, us. Sabi niya doon sa kinakausap niya, na sige, maglalang tayo ng lalangin natin itong taong to, nakawangis natin. Ibig sabihin, may kasama siya, hindi siya nag-iisa sa langit ng mga panahon na yon. At kung maaalala nyo rin po sa Matthew 3, sa verse 16, naalala nyo, di ba, pumunta si Jesus sa Ilog Jordan, pinunta niya si John the Baptist. At nung nabautismuhan na ang Panginoong Jesus doon sa Ilog Jordan, yung manifestation of the three persons ay nangyari. Basahin ko po sa verse 16. Matthew 3 verse 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangagbukas sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bububang tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. 17. At narito isang tinig na mula sa mga langit ang nagsabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Makin niyo po that moment na nabaptize in waters Jesus, paahon siya sa langit, nabuksan yung langit, nanaog sa kanya
yung banal na espiritu in a dove form. Tapos nagsalita ang Diyos Ama. Sabi niya, ito ang sinisita kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sa pagkakataon na to, hindi lang naman si John the Baptist yun nandun eh. Nung binautisma niya ang Panginoong Jesus, nandun yung mga disciples niya, nandun din yung mga ibang tao na nagpapabautismo sa kanya sa tubig. Na-witness yun na, ito na yung Messiah. Tapos, na-witness ang lahat na yung Holy Spirit dumapo sa kanya in a form of a dove. And then, narinig ng lahat na nagsalita ang God the Father, yung voice, narinig ng lahat na sabi ng Ama, ito ang sinisita kong anak. Sasabihin ng iba, tatlo pala ang Diyos nyo. No? Iisa lang ang Diyos ng mga Kristiyano. Iisa lang ang ating Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus, my Father and I are one. Iisa lang kami. Dami nagalit sa kanya mga Hudyo, di ba? Gusto niya siyang batuhin. Sabihin ba naman niya yun, di ba? Naalala nyo rin yung tinanong siya ng mga apostol niya na kailan namin makikita ang muka ng Diyos? Sabi niya, matagal nyo na ako nakakasama. Sabi niya sa mga apostol niya, matagal nyo na akong kasama. I'm sharing this in a context form para medyo maintindihan niyo po. Kung nakita nyo ako, sabi niya sa mga apostol niya, ibig sabihin nakita nyo ng Ama. O, di ba? Minsan po kasi, lalo na sa mga sinasabi nila, Kristiyano sila. Pero iba rin yung pag-interpret nila sa Bible, which is nakalulungkot. Merong oneness, merong sinasabi sila, Trinitarian sila, pero hindi nila nire-recognize ang power of the Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit. Tayong mga Kristiyano, dapat bulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Nang i-share natin, lalo na sa mga unbelievers sa labas, na mayroon Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na mayroong Panginoong Hesus, na mayroong banal na Espiritu, na dapat natin kilala bilang iisang Diyos. Ito yung Diyos na lumikha sa atin mula sa alabok. Ito yung Diyos na nagligtas sa atin, na ipinako sa krus. Ito yung Diyos na nangusap sa atin, which is the Holy Spirit, na sumasama sa atin, gumagabay sa atin. Ang ating dakilang mga aliw, our comforter. Minsan, nakakalimutan natin na may Holy Spirit pala, na willing tayong samahan. Nag-grieve natin siya kasi gumagawa tayo ng kamunduhan. Na may God the Father pala, na siyang lumikha sa atin. Na mayroong Panginoong Hesus pala na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, na tumubos sa ating mga kasalanan. Tatlo man to, pero iisa pa rin to. Iisa lang dapat ang ating kinikilalang Diyos. Pwede tayong manalangin sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Pwede tayong manalangin sa Panginoong Hesus. Pwede tayong manalangin sa banal na Espiritu sapagkat iisa lamang sila. Iisa lang ang glory nila. Pare-pareho sila ng glory. Kung ang presensya ng Panginoong Hesus nandito rin ang presensya ng Diyos Ama, nandito rin ang presensya ng banal na Espiritu. Hindi maaaring hindi sila magsama.
Kundarabahan da Yeshibarabay. Yabakandarashin da Shidarabay. Sinabi rin sa atin, di ba, bilang mga Kristiyano, sa end of Matthew, Matthew 28:19, which is the Great Commission for all Christians. Dahil dito magsiyaon kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Magsiyaon kayo, gawin ninyong disciples ang bawat bansa. Anong sumunod? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Di ka pwede magpabaptize lang sa God the Father o sa Panginoong Hesus lang o sa banal na Espiritu lang. Ang utos sa atin ng mga disciples na balak ng humayo mag-evangelize sa labas na isa katuparan ng Great Commission, handa ng sumunod sa Great Commission, that we should baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Kung naguguluhan po kayo o nagsisi kayo sa mas malalim pang pananampalataya o mas malalim pang pagkilala sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, I encourage you to attend services or even Bible study na mga maghanap po kayo kung ng mga Christian churches, mga born again churches dyan, Trinitarian churches dyan na kumikilala sa Panginoon, sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sapagkat hindi mo po pwedeng sabihin na Kristiyano kami pero hindi namin kinikilala ang God the Father and God the Holy Spirit. Hindi mo pwede sasabihin na sa Old Testament ka lang, hindi mo kakilalanin ng Panginoong Hesus at hindi mo kakilalanin ng banal na Espiritu. Kung Kristiyano ka, dapat ang pinanampalatayaan mo na ang iyong Diyos na iisa ay may tatlong persona, which is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tayo po yumukod at tayo manalangin. Salamat Aba Father sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat Panginoong Hesus sa mga pagpapalang patuloy mong pinagkakalob sa amin. Salamat Banal na Espiritu at patuloy mo kaming sinasamahan. Isang Diyos na aming kikilalanin habang kami nabubuhay. Ang Diyos na may lalang sa amin, o Abba Father. Ang Diyos na siya nagpapako sa krus 2,000 years ago at naglinis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na Banal na Espiritu na laging sumasama sa amin, gumagabay sa lahat ng aming mga ginagawa rito, na laging tumutulong sa amin, na nagpapaalala sa amin. Salamat nga o Holy Spirit. Ama, paintulutan mo kami, bigyan mo kami ng pagkakataon na may bahagi sa aming mga kapwa ng aming pinanampalatayaan ay isang Diyos, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Iisang Diyos na aming kikilalanin, iisang Diyos na aming ipakikilala sa aming kapwa. Aba Father, alam ko sa seed na itinanim mo sa aming puso, lalo na Panginoon sa mga beginner Christians na mas lalang gusto pang ikaw makilala,
Alam ko mangungusap at mangungusap ka sa kanila. Mas lalo mong palalimin ang pagnanais nilang ikaw ay makilala nila. Urabakon darabashin darabakan darabay. Ama, salamat muli. Alam ko nangungusap ka sa bawat isa. Ikaw ang maluwalhati, mapapurihan, mapasalamatan. And may the love of the Father, the blessing of the Son, the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. In Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen and amen. Shalom. Shalom. See you all again next time. God bless you all. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Bye-bye.